Day 11 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis inisa-isa na ng testigo mula mismo sa Commission on Audit ang umano'y maling paggasta ng bise sa kanyang confidential funds. Natalakay na rin kung legal nga ba ang resibong nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Para sa Detalye Live, mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, sino ba itong testigo na isinala ngayon at ano daw yung papel niya pagdating sa pagbusisi dito sa confidential funds ng bise? Ruth, iniharap ng prosekusyon si Attorney Roderick Mawil. Siya, Ruth, yung state auditor na naka-assign para magsagawa ng post-audit doon nga sa confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Pero bago yan, Ruth, 10 taon daw na naka-assign itong si Mawil para magsagawa nga ng audit para sa confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mula 2014 hanggang 2024. Naging kawani siya ng opisina na siyang in charge sa pagsagawa ng post-audit sa liquidation ng confidential at intelligence funds ng iba't ibang government agencies. Pero sa 10 taon niya raw sa ICFAO, sabi ni Mawil, tanging si Vice President Sara Duterte lang daw ang inaudit niya sa mga vice-presidente sa loob ng mga taong nasa ICFAO siya. Panoorin natin ang bahagi yan ng impeachment trial, Ruth. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Ruth, sabi pa ni Mawil, umabot ng 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang confidential funds ng OVP mula December 2022 hanggang July 2023. Katumbas nga yan ng 125 million pesos kada quarter. Nasa 112.5 million pesos naman ang confi funds ng DepEd sa loob ng 3 quarters ng 2023. Sa kanyang isinagawang post-audit, inisa-isa ni Mawil ang mga violation na nakita niya base sa mga isinumiting liquidation documents ng OVP. Ang mga violation na ito ay binangga sa joint circular na pinagbabasehan ng audit. Pakinggan muli natin, Ruth, kung ano-ano ang mga paglabag na inilatag ng testigo. Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Based on the document po, it was supposed to be spent for the fourth quarter of 2022. So 3 months po, supposedly. Samantala, Ruth, base sa mga violation na napansin nila Mawil, gumawa raw sila ng Audit Observation Memorandum o AOM at isinumite sa Division Chief ng COA ICFAO noong September 2023. Sinubukan daw ng COA ICFAO na iserve sa OVP ang naturang AOM pero wala raw kasing opisyal na tatanggap nito. Gayunman, nagpadala raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report o karagdagang accomplishment report kung saan nakasaad ang pinagamitan ng confidential funds. Pero kahit sa Revised Accomplishment Report, may nakita pa ding butas si Mawil. May mga pinagamitan daw kasi ng pera na hindi pwedeng gastahin sa pamamagitan ng confidential funds. Kasama na ang 40 million pesos na halaga ng medical at food aid, gayon din ang pagbabayad ng incentive sa informant. Narito ang paliwanag dyan ng testigo. Hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit? Wala na po silang ibang sinubmit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
Ruth, around 2:40 ngayong hapon ay tinapos na rin muna pansamantalahan ng impeachment court yung direct examination ng prosekusyon. At ang natapos pa lamang, Ruth, ngayong araw na ito mula sa 3-4 na oras na trial ay yung presentasyon pa lamang ng confidential funds para nga doon sa di umano'y nagastang 11 days, December 21 to 31. Ruth, meron pa tayong 3 quarters na tigwa 125 million pesos na confidential funds ng OVP plus yung sa DepEd pa. So ang sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero, bukas na yan ipagpapatuloy alas 10 ulit ng umaga. Samantala, bago matapos itong trial ngayong hapon ay kinumpirma ni Presiding Officer Escudero na nag-comply ang lahat ng bangko na sinapina para sa mga bank records ka ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pero humingi daw ng palugit ang dalawa, Security Bank and BDO, for 10 more banking days para makumpleto yung kanilang submissions na hinihingi nga sa bisa ng Sapina Duces Tecum na ipinalabas ng impeachment court. Yan muna ang latest sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balik sa iyo, Ruth. Mayan, balikan ko lang yung unang bahagi ng trial kasi pinastipulate ng prosekusyon sa depensa yung mga dalang-dilang dokumento tungkol dito sa confidential funds. Anong ibig sabihin yan? Para saan ba yung ganyan? When you say stipulate, Ruth, ibig sabihin ina-accept or nag-a-agree ang depensa doon sa ebidensyang ipinipresent ng prosekusyon. Kaya nga, alam mo, buti na lang nabalikan mo rin din yan, Ruth, kasi umpisa pa lang nung trial kanina, kinailangan mag-break ng impeachment court ng around 30 minutes kasi kailangan reviewin ng defense yung nasa loob ng kahon-kahong mga dokumento, bagamat hindi lahat na review, no? Yung ilan lamang doon sa kahon-kahong dokumento na gagamitin para nga dito sa confidential funds na article ng impeachment case. So some of them, yung sa listahan ng mga gagamitin ay in-stipulate nga ng depensa. Pero particular nilang hindi in-stipulate o hindi inayunan yung tungkol doon sa mga acknowledgement receipts, around 845 pieces ng acknowledgement receipts na pinapakita di umano, sabi ng prosekusyon, na yung 125 million pesos na confidential funds nagasta lamang sa loob ng 11 araw. Yung particular na yan, Ruth, hindi in-stipulate, hindi inayunan ng defense o ng mga abogado ng Vice Presidente. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.